ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa pagproseso ng mga panukalang batas at resolusyon, kabilang sa pinakamalaking obligasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay budget deliberation o pagbusisi sa panukalang pambansang pondo para sa taong 2026. Ayon kay House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, hindi makaapekto ang nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mandato ng dalawang kapulungan ng Kongreso na pagpasa ng mga prioridad na panukalang batas. Dagdag pa nito, hiwalay na trabaho ng House members at senators ang pagiging prosecutors at senator judges. Sa gitna naman ang pag-igting ng palitan ng mga sagot ng mga kongresista at senador dahil sa kontrobersyal na issue ng impeachment, naniniwala si Attorney Abante na laging may puwang para magkasundo at magkausap para maipasa ang mga legislative measure na makapagsusulong sa kapakanan ng publiko. Mga legislative measure na makapagsusulong sa kapakanan ng publiko. Pagtitiyak din ito, handang makipagtulungan ng Kamara sa Senado para matugunan ang socio-economic issues na kinakaharap ng bansa ngayon. Kapansin-pansin na karamihan ng mga panukalang batas na inihain sa unang araw ng trabaho ng mga mambabatas ay may kinalaman sa pagsulong ng dagdag sahod sa mga manggagawa, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, dagdag na benepisyo sa mga may hirap na sektor at iba pa. Yan muna ang latest live mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives.